Amen? So naniniwala ako na itong mga mensahe na ito ay talagang dito sa gubat. Amen? Talagang kinakausap tayo ng Panginoon dito sa church na ito kasi gusto ng Panginoon gamitin tayo at gusto ng Panginoon bago tayo gamitin niya sa kanyang ministry, bago tayo lumago, bago tayo dumami, maging handa muna tayo. Gusto ng Lord i-prepare muna yung kanyang mga anak, i-prepare tayo dito as bilang mga host. Amen. I-prepare yung yung ating mga sarili na tayo din dapat wala na tayong mga dalahin, wala na tayong mga bitbitin. Kumbaga, we are matured enough na. Spiritually matured. Amen. Para pag may mga ibigay sa atin ng Panginoon na mga bagong kapatid, bagong member, bagong kaluluwa na manunubalik sa Panginoon, alam na natin kung paano i-handle. Alam na natin kung paano natin sila ma-advise kasi naranasan na natin. Tama po ba? Kaya naman sa oras na ito, gusto ko pong itanong sa inyo, kumusta po ba ang ating mga puso? Amen. Tumitibok-tibok pa ba? Yes. Tumitibok pa. Amen. So, kumusta naman yung ating mga isipan? Healthy pa ba yung mga mind natin? Or masyado na siyang stress, masyado na siyang depressed, masyado nang grabe yung mga iniisip, or masyado nang napapagod yung ating yung mga isip natin. Amen? Kasi alam niyo po, ito po ay may kinalaman sa ating mga ginagawa. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Na kung ano yung nararanasan ng puso natin, ano yung nararamdaman ng puso, ano yung naiisip natin, may kinalaman ito lahat sa ginagawa natin. Ag-agree po ba kayo doon? Lahat tayo may mga habits. Amen. Lahat tayo may mga emosyon. Amen. Tama po ba? Pero sino po ba dito sa atin ang makapagsasabi o sabihin ko ng kaparehas ko po na kapag umatake yung emosyon, talagang hindi titigil yung isip sa kakaisip. Amen. Yung pag umatake po yung emosyon, nalulugaw na pati yung isip. Naranasan niyo na po ba yon? Amen. So kung kayo po yun, kung magkakaparehas po tayo dito, yung mensahe na po ito ay para po sa ating lahat. Amen. Amen. Including po ako, hindi ako dito exempted. Amen. Kasi lahat tayo gustong baguhin ng ating Panginoon. Gusto niya tayong ituwid. Kasi di ba po, may mga bagay na yung isip na lang, okay na tayo emotionally, pero yung isip natin, hindi pa tumitigil. Hello? Diba? So, ano po ba yung mga pagkakaiba dito? Alam mo, yung mga ginagawa po natin, sabi po dito, yung ginawa po natin isang beses, ang tawag po doon, action. Amen. Action po natin yun. Do it once, tinatawag siyang action. Paano kapag inulit natin gawin yung isang bagay? Do it twice, tawag po doon, repetition. Amen. At kapag inulit po natin yon, ano nang tawag doon? Behavior. Nagiging ugali na natin. Amen? Do it once, action pa lang. Inulit mo yung action mo, nagkaroon ka ngayon ng repetition. Do it few times, naging behavior na siya. And paulit-ulit mo pa siyang ginawa, do it multiple times, it becomes our habit. Amen. Nagiging habit na natin. Ano yung mga nagiging habit natin? Ibig sabihin, do it multiple times habit. Pero, do it for a year or more, yung gawin mo na siya, taon na ginagawa mo siya, ang tawag po dito ay lifestyle. Doon pa lang tayo nagkakaroon ng lifestyle. Naunawaan po ba natin? Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay nananalangin, amen, kung ikaw ay nagdi-devotion, 2 beses mo palang ginawa, hindi ibig sabihin, lifestyle mo na ang mag-devotion. Amen. Maaring repeat mo lang siya. Nag-devotion ka ng 3 beses, behavior mo pa lang siya, hindi pa siya lifestyle. Pwede pa siyang mawala sa'yo, pwede pa siyang makuha sa'yo, pwede pa siyang maalis. Nakukuha po ba natin? Nagsisimba tayo 5 beses,
Yung nagsimba tayo ng sunod-sunod. Yung 3 months na kapag church tayo, hindi pa po yun lifestyle. Habits pa lang yun. Habit pa lang natin. Pwede pang matigil yun. Hindi pa talaga natin lifestyle yung pagpunta ng simbahan. Ibig sabihin, hindi pa lifestyle yung pagiging Kristiyano. Hello? Naiintindihan po ba natin? Kasi po, hindi po yung isang bagay na ginawa natin isang beses ay pwede na pong paguhin ito yung ating mga buhay. Tama? Hindi ibig sabihin nagsimba ka ngayon, hindi ibig sabihin nagbago ka na. Di ba po? Kasi ibig sabihin, it's what we do consistently. Dapat consistent po yung ginagawa natin kung gusto natin at sabihin Kristiyano talaga tayo. Kung gusto natin maging lifestyle natin, yung pagiging Christian po natin. Amen. Halimbawa po yung tagumpay. Nagtagumpay ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi ibig sabihin, matatawag ka na as mananagumpay. Yes, may pinagtagumpayan ka. May ginawa ka, nagtagumpay ka, pero hindi ka pa mananagumpay. Bakit? Isa pa lang. Para sabihin na mananagumpay tayo, kailangan ulit-ulitin natin yung tagumpay sa buhay natin. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, nagtagumpay ka, nag-take ka ng board exam, nakapasa ka, tagumpay pa yun. Teacher, nakapasa ng LET, tagumpay. Nagpa-ranking, nakapasok ng RQA, another tagumpay. Amen? Pero hindi pa siya masasabing tagumpay. Kasi may mga susunod pa. Amen? Magkaroon ka ng item, ma-permanent ka, another tagumpay. Magkaroon ka pa ng promotion, another tagumpay. Nakapagpagawa ka na ng mga bahay, ng sarili mong bahay, nakabili ka ng, naging lifestyle niya na yung pagiging matagumpay. Kailangan ulit-ulitin natin para ito po ay maging lifestyle natin. Naunawaan po ba? Tanungin ko po kayo, sino po dito sa atin yung may ginagawa ka po na ayaw mo, pero ginagawa nyo pa rin po? Amen. Ayaw natin gawin, pero yun pa rin yung madalas nating gawin. Katulad ng Pastora, ayaw nating malate sa mga gawain, pero paulit-ulit tayong nalilate. Hello? Galit tayo, ayaw nating malate, tama? Ayaw nating malate, pero nalilate pa rin po tayo. Tama? Ayaw natin yung basta-basta na lang tayo magagalitin. Yung basta-basta nagagalit, yung walang control. Pero, mas madalas tayong magalit, ulit-ulit tayong magalit, kaysa pigilin natin yung mga galit natin. Tama po ba? Bakit po kaya? Naman, minsan, may mga bagay po kasi na minsan ginagawa natin, umpisa lang. Tama? Yung umpisa ka lang mabait, pero hindi mo pa talaga habit yung pagiging mabait. Hindi mo pa talaga siya lifestyle yung pagiging mabait. Unang beses lang masipag, pero hindi mo pa talagang masasabing lifestyle mo ang pagiging masipag. Amen? May mga tao po kasi na hanggang umpisa lang. Hindi tinatapos yung mga naumpisahan. Gusto niyo po ng kwento? Gusto niyo ng kwento? Hindi ko alam kung narinig niyo na po itong kwento na ito, patungkol po sa isang politician, patungkol po siya sa isang congressman. Wala naman siguro dito congressman, okay lang. Save tayo. Ayan, so, itong congressman na po ito, habang po siya ay pauwi, nakasakay siya sa kanyang sasakyan, nabangga po sila. So, sa madaling sabi, sila, lahat ng nakasakay doon ay namatay. So, ito si congressman, pag-gising niya, kumbaga nakapunta siya sa kabilang buhay. Okay? So, yun yung kwento. Kwento lang. Nakapunta siya ng kabilang buhay. Ngayon, pag-gising niya, napakaliwanag. Nakita niya ngayon si San Pedro.
Pero si San Pedro, wala po siyang dala-dalang manok. Okay? Wala talaga siyang walang manok si San Pedro. Ngayon sabi niya, welcome, Congressman. Ayan, sabi niya, nasaan ako? Ano ba ako? Nasa langit na ba? Tapos nakita ni Congressman yung dalawang pintuan. May pintuan sa kanan, may pintuan sa kaliwa. Ngayon nagtanong si Congressman, sabi niya, San Pedro, anong ibig sabihin ng dalawang pintuan na yan? Sabi ni San Pedro, ganito yon. Di ba sa lupa, democratic? So ngayon, dito, democratic din tayo. Malaya kang pumili kung saan pintuan ang gusto mo. Okay. Sige, dito tayo sa left. So wala yung pinili ni Congressman. Sige, so binuksan ni San Pedro yung pintuan, tapos the elevator. So pababa yung elevator hanggang makarating sila dun sa ibaba. Sabi ni Satanas, welcome to hell. Pero nakita ni Congressman yung impyerno, napakaganda. Ang kaganda ng gusali, pinturado, maraming mga bulaklak. Tapos nakikita niya yung kanyang mga kaibigan nandoon, nagsasaya. Diba? So sabi niya, ganito pala dito sa impyerno. Napakaganda pala. Sabi naman ngayon nag-tour muna sila. Sabi ni San Pedro, tara na, doon naman tayo sa taas. Sige, balik tayo. Sige, so binuksan yung kanan ng pintuan, pumasok sila. So elevator, pataas ng pataas. So nakita niya doon, langit. Napakaganda ng langit. May mga pintura, tapos gold yung mga daanan. Tapos maraming mga bulaklak, tapos may mga nag-aawitan, mga nakaputi. Sabi niya, kung ganito lang, ito pala yung langit. Sabi niya, kung ganito rin pala kaganda yung impyerno, doon na lang ako. Sabi ni Congressman, sabi ni San Pedro, sigurado ka na ba dyan? Oo, kasi at least nandoon yung mga kaibigan ko. So, sige, balik ang dalawa. Binuksan ulit yung kaliwang pintuan, tapos elevator sila, pababa sila ng pababa ulit. Tapos, pagdating ni Congressman doon, napakapangit na ng impyerno. Sabi ni Satanas, welcome to hell. Tapos, nakita niya, giba-giba na yung gusali, tapos, ang papangit na, tapos nakita niya yung mga kaibigan niya, nag-iiyakan, humihingi na ng tulong. Tapos, sabi niya, Satanas, bakit ganito kanina kasi? Ang ganda ng impyerno, bakit ngayon? Ang pangit na. So, inakbayan siya ni Satanas. Ikaw naman, Congressman, parang hindi ka sanay. Yung kanina yung nakita mo, kampanya pa lang yun. Ito talaga yung reality. Hello! Hallelujah! Umpisa lang magaling. Umpisa lang maganda. Amen? Kampanya lang pala yun. Kaya kung ayaw po natin sunduin ni Congressman, tapusin natin. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Pakisabi sa katabi, wag ka puro umpisa. Tapusin mo din. Amen. Kasi sige kayo, pag umpisa lang tayo ng umpisa, baka pumunta dito si Congressman. Hallelujah. Hello. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God. So, kung gusto po natin mabago yung mga buhay natin, ibig sabihin po, palitan natin yung habit natin. Change your habits. Yung mga ginagawa natin, baguhin natin. Kung gusto natin baguhin yung buhay natin. At kung gusto naman natin baguhin yung mga ginagawa natin, yung habits natin, then let God change your heart. Amen. If you want to change your life, change your habits. If you want to change your habits, let God change your heart. Amen. Hayaan natin ibigay sa Panginoon, baguhin ng Panginoon yung mga puso natin. Amen. Kasi bakit po ba tayo may problema sa mga addiction? Kasi ibig sabihin, may problema tayo sa ating mga habits. Ano yung addiction na yon? Addiction sa cellphone. Alam mo, addict ka sa cellphone. Alam mo,
nahawakan mo yung cellphone mo, wala ka nang magagawa maghapon. Pero, hinahawak-hawakan mo pa rin, paulit-ulit mo pa rin na nagsa-cellphone. Hello? May problema tayo sa habits natin. Amen? May problema tayo sa kahirapan. May problema tayo sa mga pangungutang. Amen? Pero yung ginagawa natin, utang pa rin tayo ng utang. Amen? May problema tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga habits. Depression, alam mong may tendency ka na ma-depress. Pero yung ginagawa mo is yung mga bagay, lumalapit ka sa mga bagay na pwedeng magpa-depress sa'yo. Amen. Kumukuha pa tayo ng mga problema. Amen. May problema ka sa temptation. Like what the mga temptations? Alam mong mahina ka sa inuman. Sa tagayan. May problema ka doon. Pero yung mga sinasamahan mo, mga lasikero. Hallelujah. Mga parainom, sama ka rin sa outing. Alam mo yung outing, alam mo yung ano nila, may mga inuman yan. So hindi hindi ka rin iinom. Diba kasi kahinaan mo yun eh. Temptation mo babae. Pero yung mga kasama mo, yung mga kausap mo, puro mga babae. At temptation mo, bakemod kasing mga gwapo na lalaki. Pero, ang tinitingnan mo ng mga pictures, ang mga gusto mong samahan, mga gwapo. Ibig sabihin, yung mga problema natin, ibig sabihin may kinalaman sa mga ginagawa natin. Hello? Yes. Nagkakaunawaan po ba tayo? Yes. Sabi nga, your habits create the condition of your heart. Amen. Your habits, yung mga ginagawa daw po natin, can create the condition of our heart. Hello? Kaya nga po sa mga oras na, sa oras na ito, gusto ko po sa inyong ibigay po yung salitang solitude. Amen. Ano po ba yung ibig sabihin ng solitude? Solitude. Solitude? Solitude? Ayan. So, solitude, minsan po kasi nakakalimutan ito ng karamihan. Na kapag marami na tayong problema, marami na tayong mga iniisip, ang ginagawa po ng tao, nag-isolate. Tama po ba? Humihiwalay. Ibig sabihin ng isolation, alone with you. Ikaw lang. Pero yung solitude, alone with God. Amen. Pero mas dalas, pinipili natin yung isolation. Di ba po, pag nagbabakasyon tayo, pag pumupunta tayo sa tabing dagat, sino po yung mahilig mag-unwind? Mag-unwind. Amen. Pero di ba po, yes, kung nare-relax ka ng dagat, ng hangin, pwede tayong ma-relax. Nakakapagpahinga tayo physically, kasi nakalayo tayo eh. Pero kumusta yung isip mo? Relax ba? Hindi. Kakausapin ka ng isip mo, paano kaya kung lumukso ako din sa dagat? Paano kaya kung mawara ako? Kakayanan kaya niya na? Ano kaya kung... Hello? Di ba po? Ang ingay ng isip natin kapag nasa isolation tayo. Pero, kapag pinili po natin mag-solitude, pinili natin na mag-solo with the Lord, amen, alone with God, marirelax tayo physically, marirelax tayo emotionally, inigit sa lahat, marirelax tayo mentally. Magkakaroon tayo ng peace of mind. Amen? Kasi yung gagawin ay pagkakatiwala mo na lang sa Panginoon lahat. Lahat ng laman ng isip mo, ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Tama po ba? So mayroon kang peace of mind. Yung soul mo, yung spirit, yung body, talagang relax na relax yan. Kaya ibig sabihin, kumbaga ngayon po, ang tinuturuan tayo ng Panginoon na kung sakali man gumugulo, may mga bagay na gumugulo sa isip natin, piliin nating mag-solitude. Piliin natin po yung sa Panginoon, magpahinga tayo sa Panginoon. Kaysa sa mag-solo po tayo, mag-isolate tayo. Kasi mas lalo kang masasaktan sa pag-a-isolate.
Men, yung nasaktan ka na nga, tapos pumasok ka pa ng kwarto, pinatay mo pa yung ilaw, nagpatugtog ka pa ng music na nakakaiyak. Maaalala mo lang siya. Hallelujah. Maalala mo lang kung paano ka sinaktan. Iiyak ka na naman. Oh. Diba po? Kaya piliin natin mag-solitude. Okay po ba yun? Kaya po sa oras na ito, ang idadala ko pong mensahe sa inyo ay pinagmagatan ko pong give your mind a break. Amen. Kung kailangan natin ng break, ng, ano ba tawag sa ng pahinga, ibig sabihin yung mga isip din natin, kailangan din magpahinga. Tama po ba? Give your mind a break. Pagpahingahin mo naman yung mga isip natin. Okay po ba yon? Tanungin ko po kayo, naranasan nyo na po ba yung matulog po kayo, pero hindi po kayo tulog? Yung gising yung diwa nyo, kakaisip, tapos kung ano yung sinusulsol ng isip natin. Diba? Nakapikit ang mata, pero yung isip mo parang nagtratrabaho pa siya, nag-overtime ba? Amen? Or wala naman po siguro dito umiinom ng mga sleeping pills. Diba? Wala pa naman, no? Kasi minsan may mga iba po na umiinom ng sleeping pills, pero in the middle of the night, gising. Tulala. Bakit sa tulala, kausap niya yung sarili niya? Sabi ko doon sa post, pag nakita niyo akong tulala, wag mo akong guluhin kasi nag-uusap kami ng sarili ko. Nasa meeting ako. Hallelujah. Diba? Pero hindi magandang signs yun. Amen? So, ito po yung sinasabi natin na physically present pero mentally absent. May nandito ka nga, pero lutang ka naman. Amen? Kasi yung isip mo, nakauwi na yung isip mo kung ano-ano na yung pinag-iisip, ano na yung praise God. Amen. So, kumbaga, lutang po. Pero nandito ka naman. So, ibig sabihin, may problema po tayo. Ibig sabihin, kaya yung mensahe na po ito, bigyan natin ng kapahingahan yung ating mga isipan. Amen. Alam niyo po yung mga taong may depression. Yung mga taong depressed. Diba po? Bakit sila may depression? Kasi yung mind po nila, yung isip nila, hindi po tumitigil sa pagtakbo. Hindi tumitigil sa pag-iisip. Amen. Busy yung isip nila. Kaya nagkakaroon sila ng depression. Yung gamot po, binibigyan sila ng gamot, hindi para alisin yung depression, kundi para patigilin yung takbo ng isip nila, pakalmahin yung kondisyon niya. Okay, pero hindi talaga totally na para alisin yung depression. Kundi pakalmahin lang. Okay po. Amen. Hello. And para patigilin yung takbo ng kanilang mga isipan. So, sino po dito yung naranasan na po na parang ang isip po ninyo ay hindi po tumitigil sa pagtakbo? Yung parang hindi po tumitigil sa pag-iisip, sa pag-aalala, sa kung ano yung mga sinasabi ng isip. Meron po ba? Praise God. Amen. Praise God. So, ano po ba yung sagot para yung isip natin huminto na sa pagtakbo at makafocus po ng mabuti? Hindi ko po sinasabi na huminto po kasi delikado po yun pag huminto yung isip natin. Okay? Yung sinasabi ko po dito is magkaroon tayo ng focus. Yung parang hindi na tayo mentally absent, hindi na tayo lutang, hindi na tayo marami yung isipin, yung iniisip, kundi magkaroon pa ng kapahingahan po yung mga isip natin. Amen. Sino po dito? Sino dito yung gusto po na na tumigil na yung pagtakbo ng isip niya ng kung ano-ano mga pag-aalala at makapag-focus ng mabuti? Sino po dito may gusto nun? Amen. Praise God. Lahat tayo gusto nun. Amen? Kasi masakit sa sentido ang maraming iniisip, nakaka-stress. Amen po ba?
Praise God. Tapos nakakakunot noo pa po yan. Tumatanda tayo, nagkaka-wrinkles tayo agad. Dahil lang yan sa pag-iisip. Wala pa tayong ginagawa. Isip pa lang yan. Pero tumatanda tayo. Di ba po? Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Okay, sa aklat po ng awit, 119. So, Psalms 119 is the verse po na pinakamahabang chapter sa aklat po ng mga awit. Psalms 119, verse 112 hanggang 114. Basahin ko po ang awit, 119, verse 112. Sa Tagalog po, sabi dito, ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako'y galit sa sino mang sa iyo ay hindi tapat, ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Praise God. So nais ko po, Sister Jonah, pwede po pakibasa sa English. Psalms chapter 119, verse 112 to 114. So sabi po dito, I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Amen. Praise God. Manalangin po tayo. Panginoon, ikaw po ang patuloy na mataas, ikaw po ang patuloy na maluwalhati, patuloy mo nga po kaming samahan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Ama. Panginoon, bigyan mo nga po kami ng karunungan po na nagmumula po sa iyo at pangunawa po, Panginoon, upang aming maunawaan kung ano po ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, sa iyo po namin tinataas ang gawain ito at patuloy na ipinagkakatiwala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So sabi po sa version sa English, I incline, ano po yun? I incline my heart. Ano po ba ibig sabihin ng incline? Sa Tagalog po, dito po sa ibang version po, ikiniling, naglin. Sa akin naman, ang pasya. So, yung incline po, ibig sabihin yung ikiniling is hinihilig. Diba po kapag naglin tayo sa katabi natin, nag-incline tayo. Tama, yung sumandal. Okay po, yun po yung incline. Okay, so, ibig sabihin, kailangan po na dapat tayo po naka-incline yung ating mga puso sa pagsunod sa salita po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan i-incline natin, ihilig natin yung sarili natin para sundin ang kautusan. Susundin ko ang utos ng Diyos habang ako'y nabubuhay. Amen. So, ibig sabihin, habang po tayo nabubuhay, kailangan yung apoy na nasa puso po natin, kung wala na po tayong apoy, kung paandap-andap na yung apoy, kailangan po, ibig sabihin po dito, sadyain natin na magkaroon po tayo ng apoy. Humilig tayo sa source, sa source ng power. Amen. Mag-incline po tayo doon. Kaso po, ang mahirap, ayaw po nating piliin yung maghilig, yung mag-incline, yung sundin natin yung kautusan po ng ating Panginoon. Hello? Kasi ang mahirap po, so kapag hindi na tayo naka-incline, ibig sabihin, naka-decline tayo. Ano po ba yung decline? Bagsak na. Amen. Naka-decline na tayo. Wala nang apoy, wala nang init, wala nang hindi mo na gusto ang magsamba, hindi mo na gusto ang magdumalo sa gawain para sa Panginoon. Naka-decline na eh. At alam niyo po ba kung ano pa yung mas mahirap? Is yung tinatawag po na recline. Hindi na tayo incline, decline na nga, recline pa. Ibig sabihin ng recline, relax na. Amen. Yung relax na yung puso mo sa paggawa ng mali. Yung relax na yung puso natin na hindi na umattend ng Sunday service. Relax na yung puso natin na hindi na pumunta ng simbahan. Alam niyo po yung reclining chair? Yung tumba-tumba po na upuan?
Di ba pag umupo po tayo doon, pag umiga po tayo doon, relax na relax, di ba po? So minsan ganun na po yung maraming mga Kristiyano. Mas pinipili nilang maging recline. Imbis na maging incline sa salita po ng Panginoon. Amen. Kaya ang ibig sabihin po dito, kapag nasa recline na yung isang Kristiyano, ibig sabihin, relax na po yung puso mo na magagalitin ka na, relax na yung puso mo sa palaging late, relax na yung puso natin sa pangungutang, relax na yung puso natin sa paggawa ng kasalanan, kasi recline na eh. Amen. So kung tatanungin ko po kayo, relax na ba yung mga puso nyo sa pagiging magagalitin or nagagalit pa ba kayo sa pagiging magagalitin ninyo or ini-enjoy nyo yung pagiging magagalitin ninyo? Nagagalit pa tayo. Nagagalit pa tayo, praise God. Ibig sabihin, naka-incline pa tayo. Naka-incline pa tayo sa salita po ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin po, sadyain po natin na lumago. Sadyain natin na magkaroon tayo ng apoy, sadyain natin na dumalo ng simbahan kahit na busy tayo, sadyain natin na huwag tayong malate. Amen. Be intentional po dapat yung ating pananampalataya at yung lahat po ng ginagawa natin sa gawain po ng Panginoon. Amen. Katulad po sa mag-asawa. Yung mag-asawa nag-away. Yung nag-away sila bago po sila pumunta ng church, nag-away muna, nagtatalo muna sila sa bahay. Sasabihin ng babae, huwag kang tumabi sa akin mamaya, kung hindi, ipapasundo kita kay congressman. Subukan mo, huwag kang magpapakita sa akin kasi galit ka, di ba po? Pero, kapag pagdating sa simbahan, tapos tumabi sa'yo yung asawa mo, praise God. Bakit? Sinasadya niya na na magbatik kayong dalawa. Amen. Sadyain natin yung mga mabuting gawain natin patong sa Panginoon. Sadyain natin gawin yung mga bagay na ikabubutis natin. Sadyain natin magbati-batik tayo. Sadyain natin na na maging mainit tayong lalo sa Panginoon. Amen. Amen. Hello, naunawaan po ba? Praise God. So ano po ba yung gagawin natin para po yung isip natin, kumaga makafocus na po tayo talaga sa gawain ng Panginoon, para sadyain natin yung gustuhin natin yung mga bagay na tama. Mayroon pong three things po na gagawin po natin. Una po, know what to hate. Alamin natin kung ano yung dapat nating kagagalitan. Know what to hate. Sabi po ng binasa natin sa verse 112, ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, sundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa verse 113, sabi po dito, ako'y galit sa sino mang sa iyo ay hindi tapat, ang tunay kong iniibig ay ang iyong mga batas. Amen. So, know what to hate. If the Bible tells us, or tinuturuan po tayo ng Biblia ng umibig, tinuturuan din po tayo ng Panginoon na magalit tayo sa kasalanan. Amen. Balance lang po. Sabi po dito, you cannot fully love until you hate some things first. Amen. You cannot fully love. Hindi tayo maaaring magmahal hanggat hindi natin kinaayawan yung isang bagay. Or hindi natin kinagagalitan yung isang bagay. Ano pong example dito? You cannot fully love the Bible. Hindi natin mamahalin yung salita ng Panginoon hanggat hindi mo hini-hate yung pag-ML. Hanggat hindi mo hini-hate yung pagsi-cellphone, yung pag-i-scroll.
Tama po ba? Yes. Hindi natin malalove yung worship, yung mga inaawit natin, hanggat hindi natin hine-hate yung mga worldly and secular song. Tama po ba? Amen. Kasi bago natin i-love yung mga worship songs, di ba na kailangan kaayawan natin po yung mga worldly songs. Yung mga kaawitin ng mundo. Amen. Kaayawan natin. Para, kumbaga, magawa natin. Kasi you cannot fully love until you hate some things first. Amen. Katulad po ng, sabi po dito, mayroon isang sayings or isang quotes po, sabi, hate is the most powerful motivation to change, not love. Kasi po yung hate and love is the powerful motivation po yan. Okay? And yung quotes po dito, sabi niya, hate is the most powerful motivation to change, not love. Di ba, Pastor, parang mali po yata yun? Di ba po dapat parang love? Love dapat yung motivation. Bakit hate? Bakit hate? Example, lahat tayo may ex, tama? Kahit yung mga may asawa, may ex siguro po. Tama? Lahat may mga past relationship. Tama? Tama po ba? Tama po ba yun? Okay, so ex na yun okay lang pag-usapan. Praise God. So, ibig sabihin, yung ex na ito, ayaw mo na sa kanya. Tama? Wala na kayo. Pero, yung ginagawa mo, ex mo na siya, pero ini-stalk mo pa yung profile niya. Ini-stalk mo, ay, nagpunta siya sa ganito, ay, ganito na yung ginagawa niya, ay, yung mga picture, ay, pumunta siya. Updated pa rin tayo. Bakit? Kasi, love mo pa siya. Kaya mo siya ini-stalk. Siguro may konting feelings ka pa sa kanya. Pero kung kaaayawan mo siya, hindi mo na siya i-stalk. Tama? So, kakalimutan mo na siya. Hindi tayo tinuturuan para kagalitan yung taong yon, kundi yung ginawa niya sa'yo. Okay po ba yon? Galit tayo hindi sa tao, kundi sa kanilang mga ginagawa. Katulad po ng utang. Alam niyo si Pastor Reggie, isa po sa mga testimony niya, sabi ni Pastor Reggie, Pastor Reggie Santiago. Ayan. So, minsan na po siyang naging speaker dito sa sa Sorsogon. So, sabi po ni Pastor Reggie, mayroon po daw siyang credit card. So, kumbaga dahil may credit card siya, ang lakas ng loob niya na gasolina doon, grocery dito, bili ng kotse. And so, kumbaga, siya daw po yung dapat siya yung mauna sa lahat ng mga mauuso. Nauso daw yung Nokia, siya muna yung nagkaroon ng Nokia. Nauso yung iPhone, siya muna yung nagkaroon ng iPhone. Tapos yung mga sasakyan, sabi niya, iba daw kasi gusto niya siya yung mauuna. So, lahat ng mga brand, kumbaga siya muna yung mauna, tapos kakaibang brand daw yung mga kotse niya. Ngayon yung nangyari, so credit card lang, credit card. So ngayon yung nangyari, bumaon po siya sa utang. Okay, so sabi niya, nanalangin daw siya sa Lord na, Lord, tulungan mo akong makabayad ng utang. Pero alam niyo po yung sagot ng Panginoon? Tinanong daw siya, bakit? Gusto mo pa ba ang utang? Sabi niya, kahit sort of, medyo, siguro, oo, ay, hindi kita matutulungan dyan. So, yun daw yung sa kanya, yun yung sagot sa kanya ng Panginoon. Hindi siya matutulungan kung ganoon yung gagawin niya. So, Lord, ano ba yung gagawin ko? Kasi grabe na talaga yung utang ko. So, yung sinabi sa kanya ng Panginoon, to make this story short, kagalitan mo yung utang. Kaayawan mo yung utang. Amen? Kasi hanggat hindi natin kinaayawan yung uutang at uutang pa rin tayo. Hanggang maging lifestyle natin ito, yung pangungutang. Okay? So, kaya yung ginawa ni Pastor Reggie, pinagugupit daw niya lahat ng mga credit cards niya. At least wala na siyang credit card na magagamit, hindi na siya makakautang. Amen? Kaya kung gusto natin magbago, kagalitan natin yung utang, kagalitan natin yung mali, kagalitan natin yung kasalanan para hindi na tayo muling balikan. Nakukuha pa ba?
kagalitan natin ang pagiging late. Mm. Amen. Para sa susunod, hindi na tayo late. Amen. Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Hallelujah. Hindi pa ako may sabi nun. Praise God. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. So, sabi po dito, you cannot fully hate and fully love at the same time. But, you can love and hate at the same time. Hindi raw tayo pwede magmahal at mapuot at the same time, pero pwede tayong magmahal at magalit at the same time. Amen. You can love and hate at the same time. Kasi, ibig sabihin po nito, gusto po natin yung ginagawa, you love what it do to you, but you hate what it do for you. Ibig sabihin, halimbawa po yung chicheria, yung mga junk foods. Gusto natin, love natin ang chicheria, di ba po? Love natin yung nagagawa nito sa atin. Comforting food. Nakaka-relax, mumuya ng mga junk foods. Pero galit tayo sa pwedeng maging resulta nito sa atin. Pwede tayo magka-UTI, pwede tayo, di ba? Galit tayo doon. Galit tayo sa pwede niyang gawin sa atin. So, we love natin yung chicheria, at the same time, hate din natin yung kanyang ginagawa sa atin. Love natin pumayat. Gusto natin pumayat, pero hate mag-exercise. Hallelujah. Hello. Amen. Ano naman yung you cannot fully hate and fully love at the same time? Ito po hindi tayo pwedeng kasi yung you can love, ibig sabihin po doon, pwede tayo magmahal ng isang tao. Pwede natin sabihin, mahal ko siya, pero at the same time, galit ako sa mga ginagawa niya. Galit ako sa kasalanan niya, sa kung ano yon, sa ginagawa niya sa akin, sa sa pang-aaway niya sa akin, galit ako sa inaaway niya ako, pero mahal ko siya. Okay, we can love and hate at the same time. Pero, etong isa naman po na hindi natin pwedeng pagsabihin kasi hindi po pwedeng sabihin na hindi mo siya love, tapos hindi ka rin galit sa kanya. Tama? Kasi kung hindi mo siya love, ibig sabihin, galit ka sa kanya. Kung galit ka sa kanya, hindi mo siya, kung love mo siya, hindi mo siya hate. Tama? Pero hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko siya love, hindi ko rin siya hate. Ano yun? So, ibig sabihin, hindi pwede po na, eto po yun. Example po, galit ka sa mga unhealthy relationship. Tama? Galit ka sa mga toxic na relasyon, pero hindi ka makaalis. Parang nagugustuhan mo pa yung toxic relationship din kasi ayaw mong umalis. Masarap mag-complain, masarap magreklamo, yes. Pero pagkatapos mo magreklamo, hindi mo gusto yung pwedeng mangyari sa'yo. Napakasarap magalit. Tama? Sino din yung pag nagalit ka, yung sumigaw-sigaw ka na lahat, yung sinabi mo na lahat, nagalit ka na, tapos ano mararamdaman mo? Relaxing. Relief. Hinga ako, naka-release. Diba gusto mo yon? Pero, hindi mo gusto yung after. Ako, bakit ko ba sinabi yun? Bakit ko kaya siya sinigawan? Bakit ba kasi ako nagalit? Nasuntok ko tuloy yung pintuan namin. Tuloy ngayon, may aayusin ako. May mga regrets. Amen po. So, hindi natin gusto yung kasi mahihiya na tayo pagkatapos. After ng mga ginawa natin. So, alamin po, kaya, sabi po dito sa natin, number 1, alamin po natin yung mga bagay na hate natin. Know what to hate. May tendency ka po na ma-depress? Then, know what you hate and you will be free from depression. Alamin mo, ano ba yung mga nagkukos sa'yo ng depression? Galitan mo yon, kainisan mo yon, kamuhian mo yon. Kasi minsan, alam niyo po ba, mas gusto natin yung feelings na napapansin.
Mas gusto natin yung feelings na binibaby, yung palaging kinukumusta, yung dinuduyan. Gusto natin yun eh. Di ba po? Pero alam niyo yung mga, katulad po kasi ito ng mga sensitive tampurista. Ano yung mga sensitive tampurista, yung mga mahilig magtampo, yung mga may topak. Hallelujah. Alam niyo, subukan niyo pong wag silang pansinin. Titigil po sila. Kasi the more na pinapansin natin sila, the more na, kumusta ka na yan? Bakit malungkot ang beshi ko? Hindi yan titigil. Mas lalong mag-trigger yung emotion nila. Pero wag sikapin mong walang papansin sa kanila, sa kanilang mga tampo, sa kanilang mga ginagawa. Titigil din yan eh. Di ba po? Kaya kung magagawin natin, know what to hate. Huwag Amen. tayong magto-tolerate Amen. ng mga bagay na pwede nilang ikasama ka. Pamuhian natin yung know what to hate. Amen. Gusto mo ng healthy heart? Know what to hate. Amen. Katulad po nino, sa aklat po ng Genesis, chapter 25, verse 38 hanggang 40. Yung kwento po ito ni Jacob, tapos po ni Esau. Amen? Alam natin po yung kwento ni Jacob at ni Esau. Si Esau na pinagpalit yung kanyang birthright sa lugaw. Yes. Diba? Kasi mas gusto niya mas gusto niyang makakain, gutom na kasi siya eh. Tapos na-confirm, Esau, lugaw, Esau. Magkarayom, di ba po? So, kumbaga dapat yung panganay po, si Esau sana, yung babasbasan ni Isaac, yung pagpapalain sana po si Esau, yung bibigyan niya ng blessing, kasi siya yung panganay. Pero dumating yung araw po na si Jacob, gusto din niya na mabigay sa kanya yung blessing ni Isaac, kasi mamamatay na yung kanilang ama, kailangan ng mag-bless, ibigay po yung blessing. So, yung nangyari po, nag-disguise si Jacob, na kasi si Esau is balbonic, so naglagay din siya ng balat ng hayop po sa kanyang katawan para siya ay maging si Esau. So bago po yun, kinausap niya muna si Esau. Sabi niya, gusto mo ng palit tayo? Akin na lang yung birthright mo, sa'yo tong lugaw. Okay, so, ano lang naman yan eh, parang pagkapanganay lang naman yan, birthright lang naman yan, mas mahalaga ito sa akin na lugaw. So, sa madaling sabi, yung nabasbasan po ni Isaac is si Jacob. Kaya kumbaga po, napagpala si Jacob. Diba? Sa kanya nagmula yung 12 tribes of Israel. Amen? Sa buhay po ni Jacob, napangyari yung pangako po ng Panginoon sa buhay po ni Abraham, na pararamihin ko ang iyong lahi kasing dami ng mga bituin. Amen? Na hindi natin mabilang-bilang. So, si Esau naman, after nung pumunta ulit siya sa kanyang tatay, hiningi ulit, sabi, wala ka na bang isang pwedeng maibigay sa akin? Naibuhos mo na ba talaga lahat? And so, basahin natin yung Genesis chapter 25, verse 38. Chapter 25 po, sa 29, ito po yung nagluto ng red bean si Jacob, na ibibigay po niya kay Esau. Sabi sa 31, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Sabi sa 32, payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kasi minsan may mga pinagpapalit po tayo sa buhay. Minsan nagiging Esau po tayo na okay lang magtatrabaho ako, ayoko mawala ng trabaho, okay lang na hindi ako mag-attend ng Sunday service. Basta ang mahalaga, makapagtrabaho ako, may makain yung pamilya ko. Minsan ganoon po yung desisyon natin minsan na ginagawa sa buhay natin. Parang mas okay pa sa atin na lumayo sa Panginoon. Amen? Mas pinipili natin na mangluya kita espiritual, basta busog kita pisikal. Malusog kita pisikal. Minsan, ito po yung buhay na ipinapakita po sa atin ni Esau.
Amen. Sunod, sabi niyo, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinibigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Binigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. So marami tayong pinagpapalit po minsan. Amen. Kaya minsan, sa dami ng mga pinagpapalit natin, sa dami ng pinipili natin, yung isip natin hindi natatahimik. Maya-maya kinokonsensya ka na, bakit mo kasi nagawa yun? Bakit kasi ganito? Di ba dapat kasi ganito, ganito, ganito? Hanggang hindi mo na alam, yung kausap, tulala ka na, pero feeling mo nag-uusap kayo ng sarili mo. Amen. Kasi may mga bagay tayong napagdidesisyonan na hindi naman talaga. Kumbaga, nagsisisi. Amen. Kaya hindi mapakali yung mga isip natin. Si Esau po, ang napunta po sa kanya is force. May sinabi sa kanya si Abraham na sabi niya, hindi sa lupain mo hindi uulan. Hindi ka mahahamugan. Lalayo sa iyo yung pera. Parang ganun po yung pangyayari, ganun yung consequences kay Esau. Praise God. So yun po yung sinabi niya. Pero, ang sabi po dun sa hulihan po no, na habang hinihingi po niya yung blessing sa kanyang tatay, is, sabi po niya doon, di ba, ang sabi po sa kanya, lalayo sa'yo yung blessing, lalayuan ka ng pera, hindi ka mauulanan, kahit hamog, hindi mo mararanasan. Pero sabi doon sa huli, pero kung magdidesisyon ka na makaalis ka doon sa sitwasyon mo. Kung magdidesisyon ka, kung pipiliin mo. Sabi po doon. So, kung kaya't ibig sabihin po nito, kung tayo man ay naging Esau, pwede rin po natin, pwede tayong makaalis sa sitwasyon na mayroon po tayo. Amen. Ibig sabihin, kapag ayaw mo na, makakawala na po tayo. Kapag ayaw mo nang malate, makakaalis ka sa pagiging late. Kapag ayaw mo nang mangutang, makakaalis ka sa pangungutang. Amen. Kapag ayaw mo na sa sakit, gagaling ka na. Kapag ayaw mo na sa kahirapan, pagpapalain ka na ng Panginoon. Amen. May mga kailangan lang po talaga tayong ayusin sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga nagiging habits natin bago pa ito maging lifestyle. So, know what to hate. Amen. Alamin natin kung ano yung mga dapat nating kamuhian. Kung ayaw mo na ng depression, then it is the time para maging malaya ka. Maging set free yung buhay mo, maging set free yung isip natin sa mga bagay na kung ano-ano yung mga iniisip natin. Amen. Know what to hate. Ano pa yung mga bagay na dapat nating kagalitan? Kasama po dito yung pagiging chismosa, yung pagiging marites. Amen? Isa yun sa mga dapat nating kamuhian. Ano pa? Kasi minsan galit tayo sa mga marites, pero minsan tayo din, mga marites din tayo eh. Di ba po? Nagagawa natin yun. Bakit? Kasi nilalaw pa natin. Pero kung kamumuhian natin, kaaayawan natin yung pagiging marites, hindi na tayo magiging marites. Kung kaaayawan natin yung mga bagay na simulan natin, yung mga bagay na kinagisnan po natin, mga pamahiin, amen? Ibig sabihin po nun, kapag kamumuhian na natin, kaaayawan na natin yon, hindi na natin yon babalikan. Naunawaan po ba natin? Kasi minsan ang dami nating mga mga logic na kaisipan minsan yung ginagamit natin, mga reasonings. Nakala natin yun na yung tama, pero yun pala yung magdadala sa atin ng kapahamakan. Amen. Galit ka sa mga, yung tinatawag nilang kamote drivers. Diba? Yung mga driver sa kalsada po na liko bago lingon. Galit ka sa kanila, naiinis ka sa mga, di ba dapat lumingon muna bago sila lumiko kasi pwedeng maaksidente.
Tapos meron namang nagagalit ka sa mga nag-overtake. Pero minsan, nag-overtake ka din. Minsan sa daan, basta-basta ka lang liko eh. Diba po? Kasi hindi natin kinagagalitan. Hindi natin naaayawan. Kaya dapat kagalitan mo, kamuhian mo, para hindi mo na balikan. Amen. Know what to hate. Amen. Pangalawa, know where to hide. Kailangan alamin din natin kung saan tayo magtatago. Amen. Sa verse 114, you are my hiding place. Sabi po ng salita ng ating Panginoon. Verse 114, ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Amen. You are my hiding place. Na kapag dumating po lahat ng problema, alam po natin kung saan dapat tayo magtago. Amen. Kasi minsan po, hindi natin alam kung saan tayo nagtatago. Kasi minsan yung ginagawa natin, sometimes yung mga bagay na nakakasakit sa atin, doon tayo nagtatago. Yung sinisisi ka, biniblame ka, galit ka doon, tama? Pero sa pamamagitan din ng paninisi ng iba, doon ka rin nagtatago. Minsan tumatago tayo sa trabaho natin, tinatago natin yung identity natin ng pagiging Kristiyano. Nagko-compromise tayo sa mga ginagawa natin. Amen. You cannot hate sin. Amen? Na ikaw mismo nagtatago ka sa worldliness. Amen? Paano mo kagagalitan yung kasalanan kung ikaw nandoon din sa mga makakasalanan? Amen? Kung gusto mong gumaling, pero nagtatago ka na, kung gusto mong gumaling physically, mentally, spiritually, emotionally, pero nagtatago ka para masaktan ulit physically, emotionally, mentally, spiritually, ano po yung mangyayari sa atin? Parang wala din naman po. Tama? Walang mangyayari. Kaya, kailangan po kung may pagtataguan tayo, dapat sa presensya na po ito ng ating Panginoon. Dapat sabihin natin, ikaw lamang ang muog ko at matibay na sanggalang. Kasi minsan nasasaktan tayo, nag-isolate tayo. Doon tayo nagtatago. Wherein ang gusto ng Panginoon, masaktan tayo, magsulitod tayo. Yes. Makipag-usap tayo sa Panginoon. Huwag tayong takbo ng takbo sa kahit kanino paman. Amen. Because the Lord God is our hiding place. Ano pong example nito? Yung ating Panginoong Jesus. Amen. Naging example natin yung habit ng Panginoon, yung ginagawa niya, nagpo-pause muna siya, nag-create siya ng space, tapos nag-withdraw siya. Na pause, create space, saka siya mag-withdraw. So bago po mag-start yung ministry ng Panginoon, nananalangin po muna ang Panginoon. Amen. Sa aklat po ng Lucas chapter 4 verse 1 to 2, ito po yung ang Panginoon po ay nag-40 days fasting. Prayer and fasting po siya. Amen. So, before starting the ministry, he withdrew himself. Nanalangin po siya sa Panginoon. Buksan po natin sa aklat po ng Lucas chapter 4. Basahin ko po sa inyo. Lucas chapter 4 verse 1 hanggang 2. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, bago mag-start yung ministry ng Panginoon, puspos siya ng banal na Espiritu. Nananalangin sa Panginoon. At sa verse 14 hanggang 15 ng chapter 4 po ng Lucas, sabi rin po dito sa 14, bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, na pabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. So mula sa Jordan, bumalik siya, puspos siya ng Espiritu Santo. Tapos bumalik siya ulit sa Galilea kasi nagme-ministry po ang ating Panginoon, taglay pa rin niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Sa dami ng ginagawa ng Panginoon, nagpapagaling siya, he prays, nagpapagaling siya, nagpipray muna siya, tapos nagpapagaling siya ng mga may sakit, naggawa siya ng mga miracles, pero after nun, nagre-recharge ang ating Panginoong Jesus. Nagpupos muna siya. He create space. Nagtatago pa nga siya kasi madalas hinahanap siya ng mga alagad niya. Amen? Saan nagtatago ang Panginoon? Sa kanyang Ama. Nananalangin siya.
Amen? And after a long, hard day of work ng ating Panginoon sa aklat po ng Mateo 14, verse 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Ito po yung ginagawa ng ating Panginoon. After a long day of hard work niya, umakyat po ang ating Panginoon sa bundok. Walang tao sa bundok. Siya lang, nagtatago siya sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nagtatago siya para lumayo, kundi nagtatago siya sa paanan ng Panginoon, na doon siya lumalapit siya para manalangin. Amen. And after ministering sa lahat ng mga tao ang Panginoon po, sa Lucas chapter 5, verse 15 hanggang 16, sabi po dito sa Lucas 15 hanggang 16, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at magpagaling sa kanilang may sakit. Ngunit, sa 16, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Amen? Example natin po ang ating Panginoon. At sa aklat ulit, and after losing his friend, sino po ito? Si Juan Bautista. Nung mamatay po si Juan Bautista, nag-post po muna ang ating Panginoong Jesus. Saan makikita yon? Mateo chapter 14, verse 10 hanggang 13. O kaya't pinugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Tapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Sa verse 13 po, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan nila si Jesus. Amen? So, makikita po natin dito, itong 4 na chapter po na binasa ko, makikita po natin dito yung nagiging example po sa atin ang ating Panginoong Jesus. Saan siya madalas magtago? Sa paanan po ng ating Panginoon. He is hiding, yet He is talking to God. Kaso tayo, nagtatago tayo, hindi tayo nakikipag-usap sa Lord. Nagbumuni-muni tayo sa sarili natin. Madalas kausapin natin yung sarili natin. Ito po, madalas ibang tao yung kausap natin. Hindi po si Lord. Many people are running from temptations, but not running towards God. Marami ang gustong makaalis sa mga temptation. Marami ang gustong makaalis sa mga problema. Pero ang problema, hindi po sila tumatakbo sa ating Panginoon. Ang problema po, alam nyo kapatid, ang problema, kaakibat na natin yan habang tayo nabubuhay. Habang tayo po ay nabubuhay, may problema po tayo. Kasi kung ayaw natin ang problema, kasama na si Congressman. Kung doon lang magtatapos yung problema natin. Amen? Pag wala na tayo. Kasi pag wala na tayo, wala na tayong problema. Tama po ba? Pero hanggat nabubuhay tayo, may mga problemang dumarating sa buhay natin. Hindi na po yan mawawala. Pero dapat alam po natin kung saan tayo dapat magtago. And there is no such thing as intimacy without intentionality. Ibig sabihin, sadyain po natin na magtago tayo sa Panginoong Jesus. Sadyain natin na magsolitude sa Panginoong Jesus. Kapag may problema tayo, sadyain natin. Be intentional. Gawin natin ang lumapit sa Panginoon. Amen. Wala na tayong apoy. Sadyain mong magkaroon tayo ng apoy. Pagod ka na, sadyain mong mag-recharge sa Panginoon. Amen. Tinatamad tayong magsimba, sadyain mong magsimba. Sadyain mong bumangon. Amen. Ano pa? Ang daming mga excuses na ginagawa natin kapag gawain ng ating Panginoon. Hindi ako makaka-church. Ay, pag uumagay na magsa-Sunday service ng simbahan mo sa gubat na ko.
puyat na naman ako son. Puyat pa ako son. Kung ganun yung relasyon, sadyain mong matulog ng maaga, Sabado pa lang ng gabi. Matulog na. Para pagising mo ng Sunday ng morning, fresh ka na. Amen? Dapat sadyain natin. Amen. Amen. Pagod tayo mag-evangelize kasi totoo, nakakapagod mag-evangelize kasi baka walang makinig sa'yo, hindi ka papasukin sa kanilang mga tahanan. Sadyain mo. Amen. Sadyain mo pa rin na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Yung totoo po, mahirap mag-preach. Yung totoo, ayoko din po mag-preach. Ayokong tumayo dito sa kasi lalo pa kung yung salita, yung salitang ibinigay ng Panginoon is for correction, alam niyo po yun, yung may matatamaan, yung masakit, ang totoo, ayoko po nun. Pero, salita yan ng Panginoon, sadyain mo. Kasi katulad tayo ng faithful servant. Amen. May mga warnings, may naisabihin sa iyo ang Panginoon, pero hindi mo sa kanila ipinaabot. Then, pag sila napahamak, pananagutan namin. Kaya sinasadya natin, kaya mabigat man yung salita ng Panginoon, magpa-correct tayo, magpabago tayo, kasi may gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. May gagawin ng Panginoon dito sa gubat. Amen. Kaya nire-ready niya yung mga karakter natin. Amen. Kumbaga sa tinanong, hindi kayo po. Kino-cultivate tayo ni Lord. Yes, hallelujah. Amen. It is for our own good. Be intentional. Makita muna sa atin bago sila maging intentional, bago sila magsimba dito. Makita muna sa atin na tayo din, intentional din tayo sa mga ginagawa natin. Yes, hallelujah. Amen. At isa pa, kailangan nating magpapuno. Sadyain nating magpapuno sa Panginoon kasi hanggat hindi tayo puno, wala tayong maipupour out. Yes, Wala hallelujah. tayong maibibigay. Kapag hindi tayo puno, kapag empty tayo, you cannot continue to pour out if you don't fill out. Amen. Kailangan natin muna magpapuno. Sadyain mo. Wala kang maibigay kasi hindi ka puno. Sadyain mong magpapuno. Amen. Hallelujah. Sa aklat po ng awit, sa Psalms chapter 91, balikan po muna natin yung 91 verse 1 hanggang 2. Sabi po dito, Psalms 91 verse 1 hanggang 2, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalingas ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Hallelujah. Amen. Amen po ba? He is our hiding place. He is our safety. Nasa Panginoon ang safety place. Wala po ang safety sa mundong ito. Wala ang safety sa pera, wala ang safety sa trabaho, wala ang safety sa mga material na bagay. Ang safety natin nasa paanan ng Panginoon. Nasa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya lahat ng bagay sasadyain natin, anumang yung mga reasons natin, sadyain natin na maka-attend ng Sunday service. Amen. Inaantok ka tuwing preaching, sadyain mong makinig. Amen. Lahat ng bagay kailangan nating sadyain. Kasi kapag hinayaan natin yan, magsisisi ka sa huli. Kasi pag natulog ka during preaching, may magtatanong sa'yo, oh, kumusta yung preaching? Alin ba doon? Yung hilik ko ba o yung panaginip ko? Amen. Sadyain natin. Amen. Amen. Be intentional sa gawain ng Lord. Problema ng bayan yata yung mga kabataan ngayon. Amen. So alam niyo po ba, may kailangang sadyain din po kasi may mali sa habit. May kailangan tayong baguhin. Kasi minsan makikita natin, minsan tayo din ito minsan buti nga ngayon, wala po ngayon. Amen? Na tuturuan natin yung mga bata na kapag nasa simbahan, pag magsimba-simba lang.
Amen. Huwag natin silang bibigyan ng cellphone habang tayo po ay nagsisimba. Kasi minsan, bibigyan natin sila ng cellphone para hindi sila magingay. Tama? Pero ano po yung mangyayari nun? Mawawala yung respeto nila sa gawain ng Panginoon. Sa school, pansinin po natin sa school, kapag ang anak natin nag-cellphone, tapos pinatawag tayo ng principal, parents, pwede ba pakisabi sa mga bata, sa mga anak ninyo, huwag silang mag-cellphone during klase? Napagsasabihan natin sila, sabi ni principal, sabi ni teacher mo, huwag kang mag-cellphone during klase. Okay po, natuturuan. Hindi sila nagdadala ng cellphone sa school. Pero bakit sa simbahan natotolerate po natin? They are hope. Amen. Mawawala po kasi yung interest nila kapag lumaki po sila. Kailangan bata pa lang turuan na natin sila kung ano yung dapat gawin sa loob ng church. Kasi sila yung ano natin sila yung hope natin, sila yung next generation natin. Amen. Sadyain, sinasadya po dapat yung pag-asa, yung hope. Amen. Kasi yung pag-asa po, bahagi yan ng ating pananampalataya. At kung mayroon po tayong pananampalataya, ibig sabihin mayroon tayong pag-asa. Amen. Amen. Hallelujah. Kanino ka nag-hope? Kanino natin binibigay yung pag-asa po natin? Amen. Minsan, tinatanong po ba natin yung sarili natin, kanino ba talaga ako umaasa? Sa sarili ko bang lakas? Sa kapatid ko ba? Kay pastor ba? Kay sister? Dapat po yung pag-asa natin sa Panginoon po natin ibigay. Amen. Ayon sa aklat po natin, sa awit 119, sabi po yung sumunod po sa 114, verse 114, ang pangako mo sa akin ay lubos kong aasahan. Amen. Mag-hope tayo sa pangako na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Pangako ng Panginoon, gagaling ka. Amen. May sakit ka ngayon. So you are praying na gagaling ka kasi may hope ka. Pangako ng Panginoon, He will supply all your needs. Hindi kanya pagkukulangin. Kung kaya't naghihikaos ka man ngayon, naghihirap, wala kang panggasto, Lord, sabi mo po, you will provide all my needs. Nag-hope tayo sa pangako po ng ating Panginoon. Amen. Nag-hope tayo sa sinabi ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God. So sabi dito, hope doesn't mean I won't go down. It means I won't stay there. Ano pong ibig sabihin dito? Maaari po tayong bumagsak, maaari po tayong magbago, pero sasabihin po natin, I won't stay sa poverty or being poor because i-bless ako ng Panginoon. Amen. Sino yung mga may hope sa asawa? Yung umaasa po tayo sa asawa natin na magbabago pa sila, umaasa tayo na tutulungan pa rin sila ng Panginoon, umaasa tayo makakakilala sila sa Panginoon. Amen. Yung nag-hope sa mga anak na balang araw, Lord, kikilos ka sa mga anak ko, kasama ko na sila, magsisimba kami, kompleto na kami, Panginoon. Nag-hope tayo. Amen? Nag-hope tayo sa kanila na magbago. At nag-hope din tayo na may pag-asa rin tayo sa ating mga finances, sa mga financial natin, na balang araw aangat din tayo. Amen? So kaya dapat we know our hope. Alam natin kung saan dapat natin ilagak yung mga pag-asa po natin. Ang hope natin po ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang yung blessings, kundi si Lord mismo na nagbibigay ng blessings. Amen. Amen. Run after God. And whatever you need will run after you. Amen. Tumakbo tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, at lahat ng mga kailangan natin, it will follow. Amen. Amen. Susunod na lang yan sa atin. Amen. Kaginawaan, kapayapaan ng isipan.
Amen? Susunod na lamang po yan sa atin. At kapag sinimulan po natin ilagay yung ating pag-asa sa ating Panginoon, there is safety. Amen. May kaligtasan po sa presensya ng ating Panginoon. Kasi minsan marami po sa atin may mga problema, pero kitang-kita ang kilos ng Panginoon. Amen. May mga problema. Tayo lahat mga Christians, may mga problema tayo, pero kitang-kita po sa atin yung pagkilos ng Panginoon. Kitang-kita na hindi po niya tayo pinababayaan. May mga testimony po kayo doon. Amen. At kasi po, habang nilalagay natin ang ating buhay sa Panginoon, mayroon pong kaligtasan, may kasiguraduhan, there is safety. Amen. So, sino po ba yung hope mo? Si Lord ka po ba o yung trabaho natin? Sana si Lord. Amen. Mas piliin po natin ang lumago sa ating Panginoon. Okay lang na parang okay lang dumating sa punto na, sige Lord, hindi kita ipagpapalit kahit ano man yan. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang yung pag-asa ko. Amen. Kasi minsan, natatakot kang umalis sa trabaho, natatakot kang mawala ng trabaho, pero hindi ka natatakot mawala yung apoy mo. Kaya minsan, nagko-compromise ka na lang para pakisamahan mo yung mga katrabaho mo ng mga unbeliever, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Naroon yung pagko-compromise natin para lang hindi mawala yung mga kaibigan natin. Diba? Minsan ganun po tayo. But if you have hope, kung yung pag-asa po natin, ibibigay po natin sa ating Panginoon, then your mind will now stop thinking of anything else. Amen. Kapag simple lang, ilagay lang natin, ipagkatiwala lang natin yung buhay, yung hope natin, yung pag-asa natin, dapat nasa Panginoon lang. And by this time po, starting today, we will start to focus in the things that are important. Yun na lang yung iisipin natin, yung mga bagay na lang na mahalaga. Kasi ibinigay mo na, Lord, you are my hiding place, Panginoon. Lord, galit ako sa maraming mga isipin. Lord, galit ako sa depression. Ayoko na nito, ayoko na mga isipin na to. Lord, ikaw yung tanggulan ko. You are my hiding place. And Lord, I put my hope in you. Amen. Sana ganun po yung panalangin natin. With God, life is an endless hope. Amen. Pero po, without God, life is a hopeless end. Amen. Kaya kapatid, saan ka po ba tumatakbo? Saan ka po nagtatago? At ano po ba yung mga bagay na kinamumuhian mo? At kapag po natutunan natin yan, then our heart will become healthy. Magiging malusog yung mga puso natin, magiging maganda po yung takbo ng isip natin. Amen? At alam niyo po, kasama sa mga kamumuhian natin, yung mga bagay na kinamulatan po natin. Ano po ba ito? Kasama po dito yung mga pagkukumpara. Yung mga pagkukumpara na kahit, alam niyo po mga kapatid, na kahit sino man po ang tumayo dito sa unahan. Amen? Alisin natin, kamuhian natin yung mga isip natin na ay, mas magaling si ganito, dapat siya na lang yung nandito. Yung mga isipin natin yon, alisin natin yon, kamuhian natin yon. Amen. Kasi hindi tayo makaka-move forward. Alam mo kapatid, eto po, ngayon na lang ako magsasalita dito kasi sa susunod, iba na po yung tatayo dito sa unahan. Sana, kung paano nyo kami tinuturing, kung ano yung respeto, ganun din po sana yung respeto natin sa mga tatayo sa unahan. Kamuhian natin yung mga isipin natin, kung ano-ano yung mga logic and reasoning sa isip natin. Alam niyo po, kahit sino ang tumayo dito, even magpapaawit si Sister Jonah, pag sinabi niyang, maglumuhod tayo sa Panginoon, come before Him, susunod tayo. Hindi dahil si Sister Jonah yung nagsasalita, kundi ang Panginoon yung nangungusap sa'yo. Amen. Hindi tayo susunod yung, kapag si Pastor lang yung nandito, talagang luluhod tayo, iyak tayo, no. Kahit sino yung tumayo dito sa unahan, ang isipin po natin, hindi kami ang nagsasalita. Kahit sino man yung tumayo, hindi kami ang nagsasalita. Ang Panginoon ang nagsasalita sa iyo. Ang Panginoon ang kumakausap sa bawat isa sa atin.
Kaya kahit sino man po ang ipadala ng Panginoon dito sa gubat, amen, naroon pa rin po yung culture natin bilang mananampalataya ng Panginoon. Kaya siguro etong topic na to, know what to hate. Know where to hide. Amen, magtago tayo sa presensya ng Panginoon. And know where our hope is. Amen. Kaya sa oras na ito mga kapatid, tumayo po tayo. Hallelujah. Sana po, after this message, alam natin yung mga bagay na kinamumuhian po natin. Alam natin din yung mga bagay na iibigin natin. Kaaayawan natin yung isiping, yung mga thoughts na masasama, yung mga pag-iisip na hindi maganda, pag-iisip na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, iwawaksin natin yon at tatanggapin natin, ilalove natin yung mga makalangit na kaisipan. Yung mga kaisipan na mula sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba yun? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, kayo po mismo, alam nyo, i-apply nyo po yung ating pinag-usapan sa oras na ito. Know what to hate. Ano ba yung mga bagay na dapat kong kamuhian para hindi ko na muling gawin? Example na natin kanina yung pagiging late natin. Totoo, lahat tayo guilty po dito. Kaya isusurrender, kagagalitan natin yung being late para sa susunod magiging maaga na tayo. Amen. Kagagalitan natin yung hindi uma-attend ng church para sa susunod uma-attend na tayo ng church. Amen po ba? Hallelujah. At magtatago lang tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, awitan tayo ng ating worship. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hingin po natin yung kapayapaan mula sa ating Panginoong Jesus.